Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala si Camille sa narinig kay Sergio, dahilan para hilahin niyang damit sa suot at ibalot ang sarili. Lihim namang napangisi si Sergio habang nakatingin sa babae. Napakagaling talagang magpanggap nito sa inosente sa harapan niya. Matiim niyang pinagmasdan si Camille habang nakaarko ang makakapal niyang kilay. Gusto mo ba ako na ang maghubad niyan para sa'yo? Ayoko. Sad naman ito na mangiyak-ngiyak. Pumalatak naman si Sergio. Habang napapailing, wala siya sa mood para sabayan ang kaartihan nito, kaya marahas niyang hinilang babae sa braso papalapit sa kanya. Sa lakas noon ay napasubsob pa ito sa kanyang hita. Sandaling natigilan si Sergio pero pilit niyang nilabanan ang kakatuwang pakiramdam na umahon sa kanyang kaibuturan. At sakay walang ano-ano'y hinubad ang damit na suot ng babae at basta nalang inihagi sa kung saan. Sa takot naman ni Camille ay nagpupumiglas siya at pilit bumangon mula sa pagkakasubsob sa mga hita nito at saka mangiyak-ngiyak na sinabing, "Huwag mong gawin ito, Mr. Reynoso." Samantalang nauubos ng pasensya ni Sergio sa inaasal ng babae at sa inis niya ay pinagbantaan niya ito. "If you move again, I'll spank you, little girl. So just be nice." Uminit ang punong tenga ni Camille dahil sa sinabi ni Sergio. Paano nito nagagawang sabihin ng ganong bagay? Hindi ba ito nahihiya sa driver na kasama nila sa loob ng kotse? Nanayo tuloy ang balahibo ni Camille nang ma-realize ang awkward na sitwasyon sa pagitan nila. Ilang sandali pa'y napapitlag si Camille nang isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang balat kasabay ng marahang paghagod ng malambot na daliri. Doon na pagtanto ni Camille ang lahat, gusto lang pala nitong pahiran ng biniling ointment ang kanyang mga sugat at pasa. Nakagat ni Camille ang sariling labi at lihim niyang hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa dahil sa matinding kahihiyan. Ang kapal naman na mukha niyang isipin na interesado sa kanya si Sergio. Samantalang alam niyang kinamumuhian siya nito. Tila naman nahulaan na lalaking iniisip ni Camille dahil bigla itong nagsalita. "Whatever you think, you're wrong. I'm not interested in you." Wika nito na dumagdag sa kahihiyang nararamdaman ni Camille. Pasalamat na lang siya dahil nakasubsob yata siya at hindi nakikita ang mukha ng lalaki. Habang papahiran ng ointment ang mga sugat sa likurang bahagi ni Camille, dama ni Sergio yung paninigas ng katawan nito. Kitang-kita niya rin na pulang-pulang punong tenga ng babae ng mga sandaling iyon habang nakasubsob sa kanyang hita. Napangisi si Sergio sa katinapikang pang-upo ng babae. "Just relax." Muling napapitlag si Camille dahil sa ginawa nito at biglay nanigas siya na tila isang bato. Relax? Paano siya magre-relax kung walang pakundangan itong pinapalong pang-upo niya? "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko?" Inis na tanong ni Sergio sa kamahinang kinurot ang malambot nitong punong tenga. Sa sobrang hiya at pagkailang na nararamdaman ni Camille dahil sa tagpong iyon, maging ang dulo yata ng kanyang buhok ay nagsitayo. Tapos na ba?" Mahinang tanong niya. Hindi na niya kasi maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Para siyang napapaso na hindi niya maipaliwanag. Dahil tanging manipis na sandol lang ang suot ni Camille na mga sandaling iyon kaya malaking nakalantad ang balingkinitan at maputi niyang katawan nakitang-kita dahil sa itim na seat cover ng sasakyan. Ang malalambot na kamay ni Sergio na humahaplos sa kanyang katawan ay nagdulot kay Camille na nakapapasong pakiramdam. At natatakot siyang baka kung saan yun mapunta, kaya naman minabuti niyang muling magtanong sa lalaki. "Hindi pa ba tapos?" Kagatlabing tanong niyang muli. Ang tila walang timbang na katawan na nakapatong sa kanyang kandungan ay kasing liwanag ng papel at ang kanyang bewang ay sobrang manipis na tila masisira ito sa isang pisil na ginawa ni Sergio. Anong tungkol sa babaeng ito na nagpapasaya sa kanya? Siya ay isang babaeng laging masama ang tingin niya at totally disappointed. Sumama ang mukha ni Sergio sa kamarahas na hinawakan sa brasong babae at inayos para makaupo. Bahagya namang nasaktan si Camille dahil sa ginawa nito pero itinikom na lang niyang bibig at hindi na nagreklamo pa. Matapos nun ay kinuha ni Camille ang long sleeve niyang humagis na kung saan at isinuot. "Ikaw na maglagay sa sarili mo," galit na sabi pa ng lalaki sa kabineto sa kanya. Ang hawak na ointment. Dinampot ni Camille ang ointment at sa kamarahang ipinasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa kamahinang sinabi, "Lalagyan ko na lang pag-uwi ko." "Where do you live?" Tanong ng lalaki na blankong ekspresyon ng muka. Dahil sa nag-aalala pa rin si Camille sa gulong ginawa niya sa trabaho kaya nais niyang bumalik sa restaurant.
upang alamin kung nailigpit na yon at para na rin humingi ng despensa sa kanyang boss. Sa restaurant sana, sagot niya na halos pabulong na lang. I told you that. Someone has already taken care of it for you. Sagot naman ni Seryo na bakas ang iritasyon sa tinig at naubusan na ng pasensya sa babae. Saan ka nakatira? Pag-uulit nito sa tanong kanina. Sa Paco, maikling sagot ni Camille. Mabilis namang inutusan ni Seryo ang driver na magtungo sa lugar na sinasabi ng babae at palibhas ay malapit lang naman yun sa kinaroroonan nila, kaya makalipas ng 15 minutos ay naroon na sila. Humintong magarang sasakyan sa tapat ng 1-2 palapag na bahay. Napakunot-noo pa si Seryo na makitang niwalang maayos na gate ang bahay at puno ng kung ano-anong abubot ang makikita. Mukha na rin tong luma dahil tuklap ng pintura at bagamat 2 palapag ang bahay ay maliit pa rin ito at makipot, mas malaki pang kwarto sa mansyon kaysa sa bahay na yon. Is this your boarding house? Tanong ni Seryo na nakataas ang makakapal na kilay. Tumango naman si Camille at nagsalita. Oo. How many of you live there? 4, kabadong sagot naman ni Camille. Hindi na sumagot ang lalaki kaya nagpaalam na si Camille. Thank you sa pagtulong mo at sa paghatid, Mr. Reynoso. Mauna na ako. Pasasalamat niya pero hindi naman sumagot ang lalaki. Kaya nagpasya na rin siyang bumaba ng kotse. Ngunit nang bubuksan na niya ang pinto ng sasakyan ay nagtataka siya dahil nakalak pa rin yun. Muli siyang bumaling sa lalaki na may pagtatanong sa mga mata. Matiim kung tumitig si Seryo sa kanya bago sinabing, mag-ingat ka sa susunod. Hindi sa lahat ng oras may taong tutulong sa'yo. Stay out of trouble and don't provoke people you shouldn't provoke. Kumabog naman ang dibdib ni Camille. Sinasabi ba nitong hindi dapat niya pinatulan ng pinsan nito? Ngunit wala naman siyang kasalanan. Inakusahan lang siya ng mga to na isang bagay na hindi naman totoo. Hindi mapigilan ni Camille na sumama ang loob dahil sa sinabi ng lalaki. Pero pinili niyang sarili ninto. Hindi na mauulit, kagat-labing sagot niya, ngunit hindi niya namalay na palakas pala ang pagkagat niya doon at sandali itong tinakasan ng kulay. Kung hindi sana nakita ni Seryo yung eksena kanina, madadala na naman sana siya ng mapanlinlang na ekspresyon ng babae. Napakagaling nitong magpaikot ng tao sa mga palad at hindi na siya magugulat na isa ang Lola Soledad niya ang napaikot ng babae. Madilim ang anyo ni Seryo nang buksan ng lock ng kotse saka muling bumaling kay Camille. And one more thing. Until our marriage is not annulled, I don't want you to flirt with another man. Natigilan si Camille nang marinig ang sinabi ng lalaki at nakaramdam ng matinding pagkainsulto. Para siyang sinampal nito ng harap-harapan dahil sa binitawan nitong salita. Ano bang dahilan nito para sabihan siya ng ganoon? Hindi nga siya lubusang kilala ng lalaki subalit kung makapagsalita ito'y para bang alam nito ang tunay niyang pagkatao. Mr. Reynoso, naghihintay lang tayo na maiproseso ang ating annulment paper pero hindi mo na ako kailangan pang paalalahanan ng mga dapat kong gawin o hindi dapat gawin. Matapang na wika ni Camille habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Kitang-kita ni Camille kung paano bumalatay ang matinding galit sa mukha ng kaharap pero nagpanggap si Camille na hindi niya napansin at ipinagpatuloy ang sasabihin dahil para sa kanya ayun ang magandang pagkakataon para sabihin ng lahat ng gusto niyang iparating sa lalaki. At tungkol naman sa kasal natin, hindi ko alam na pinilit ka lang ni Lola Soledad na magpakasal sa akin dahil kung alam ko, hindi ako magpapakasal sa'yo. Tila lalo yatang nagdilim ang mukha ni Seryo nang marinig ang sinabi niya ni Camille. Hindi niya akalain ang hamak na tulad nito ay magkakaroon ng lakas ng loob para magsalita ng ganon. Kaya pakiramdam niya ang umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. Sa tingin mo ba ay agrabyado ka pa rin? Tiimbagang natanong ni Seryo. Naagrabyado na siya, kaya bakit hindi siya makaramdam ng ganoon? Hindi siya tulad ng bato na walang pakiramdam. May puso siya nasasaktan sa masasakit na salitang natatanggap niya sa lalaki simula noon. Paulit-ulit siyang iniinsulto ni Seryo na para bang siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Bahagyang umarko ang manipis at magandang kilay ni Camille habang pagalit na nakatingin sa lalaki. Iniisip mo ba ang mahirap na tulad ko ay dapat magpasalamat dahil naikasal ako sa'yo? Na kung hindi dahil sa kabaitan ni Lola Soledad, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mapangasawa ang tulad mong napakataas? Nang hindi sumagot si Seryo at madilim lang ang anyo, nakatingin sa kanya ay napagtanto ni Camille na totoo ang kanyang hinala. Kung sa bagay, kahit sino naman ay yun ang iisipin sa tulad niyang pobre. Uminit ang sulok ng mga mata ni Camille
Subalit ayaw niyang umiyak sa harapan ng lalaki. Kaya upang pigilan na nagbabadyang pagpatak ng luha, ay kinagat niyang labi niyang marahan at sinabing, "Alam kong kahit magpakamatay ako sa pagtatrabaho, hindi ko kikitain ng halagang nakukuha mo lang sa loob ng 1 minuto. Pero kahit na ganun, mas gugustuhin ko pang mamuhay sa paraan ng pinaghihirapan kong lahat. Hindi ako yung tipo ng taong naghahangad ng bagay na hindi naman sa akin. Kaya simula ngayon, pabayaan mo na ako, Mr. Reynoso. Hindi mo dapat pinag-aksayahan ng oras ang babaeng katulad ko. Hindi mo na rin dapat inaalala kung meron man akong nilalandi. Dahil ipinapangako ko na oras na makuha ko ng annulment certificate, hinding-hindi na ako magpapakita sa'yo kailanman." Pumintig ng 2 beses ang sentido ni Sergio dahil sa matinding galit sanhi ng mga binitawang salita ni Camille. Sinasabi ba ng walang utang na loob na babaeng ito na nakikialam siya sa buhay nito? Sino siya para pagsalitaan nito ng ganon? Matapos sabihin niya ay binuksan na ni Camille ang pinto ng sasakyan. Ngunit bago pa tuluyang makababa doon ay muli siyang nagsalita ng may maalala. "Kung iniisip mo na ikaw lang ang may galit sa akin, nagkakamali ka. Dahil ang totoo, galit din ako sa'yo. I hate you, Mr. Sergio Reynoso." Simulat sa pulagi na lang siyang inakusahan ng mga tao na kahit hindi inalam kung tama o mali yon. Katoliko siya at may takot siya sa Diyos pero hindi siya santo. Nauubos din ng kanyang pasensya at marunong din siyang magalit. Matapos sabihin ng lahat ng matagal na kinimkim sa kanyang dibdib, ay mabilis na bumaba si Camille sa sasakyan at naglakad palayo na hindi nilingon pang lalaki. "Hate me?" Isip-isip ni Sergio. Sa loob ng 32 years niyang nabubuhay sa mundo, yun ang unang beses na sinabihan si Sergio ng ganong salita ng isang babae. Simulat sa pool ay puro papuri at magagandang salita lang ang natatanggap niya sa ibang tao. Marahil ay napagtanto ng babae na wala itong mahihita sa kanya kaya hindi na ito nagpanggap pa at nilabas na ang tunay na ugali. Ilang sandaling tahimik lang si Sergio na tila may iniisip hanggang sa binuksan niya ang bintana ng sasakyan at kumuha ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Ang pinsan niyang si Fedra ay arugante at dominante simula nung bata pa to. Pero kahit kailan, hindi niya pinagtuunan ng pansin ng walang kwentang bagay na ginagawa nito o sinasabi sa kanya. Subalit nang makita niya ang itsura ni Camille, habang sinasabi yun ay aaminin niyang nasaktan siya. Napakabigat ng kanyang dibdib na para bang may batong nakadagan dito. Matapos ang sandaling pag-iisip, nagpasya si Sergio na umalis na sa lugar na yon. Nanginginig ang buong katawan ni Camille nang makauwi sa boarding house na tinutuluyan. Sa sobrang galit niya kanina, ay nasabi niyang lahat ang gusto niyang sabihin sa lalaki. Nasa hinaga pa hindi niya akalain na magagawa niya. Alam niyang sa mga oras na yon ay galit na galit si Sergio dahil sa mga sinabi niya rito. Pero hindi na niya mababawi yon. Isa pa ay sinabi lang niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Bigla to'y nanumbalik sa kanyang isipan ang pangyayari noon sa abandonadong park kung saan halos patayin siya nito dahil sa sobrang galit. Hindi naman siguro niya ako papatayin, sa isip-isip ni Camille. Habang nakahiga sa kama at nakitingala sa puting kisame, ngunit habang iniisip niyang bagay na yon, ay lalo siyang natatakot kaya naman kinuha niyang kumot sa kanyang tabi at binalot sa kanyang sarili. Pinilit niyang kalmahin ang sarili nang sa gayon ay hindi siya makapag-isip ng kung ano-ano. Kung sa bagay, kung gusto siyang patayin ng lalaki ay napakadali lang yon para dito na para bang pumatay lang ito ng ipis. Kaya naman nahayaan na lang ni Camille na ang tadhana na magdala sa kanya kung saan siya nararapat. Mabubuhay siya sa paraang gusto niya na para bang iyon na ang kanyang huling sandali sa mundo. Nang mga sumunod na araw ay naging abala si Camille sa paghahanap ng naaangkop na kumpanya kung saan siya maaaring mag-apply ng internship. At dahil hindi tinanggap si Camille noong mag-apply siya sa National Museum of Fine Arts dahil na rin sa koneksyon ng kanilang guidance counselor sa namamahala dito kung saan nagpasa si Camille ng kanyang credentials. Ngunit halos lahat ng kumpanyang inapplyan ni Camille ay hindi siya natatanggap sa kadahilan ng hindi niya rin alam. Iniisip na lamang niya na marahil ay marami ring tulad niyang estudyanteng naghahanap ng kumpanya na mapapasukan dahil required yon sa kanilang kurso at sa iba pa. Nais ng kanilang eskwelahan na magkaroon sila ng experience sa isang kumpanya habang nag-aaral para mas madagdagan ang kaalaman nila, hindi lang sa paaralan kundi maging sa tunay na buhay. Sa huli, hindi na rin namili si Camille ng kumpanya na pinagpapasahan ng kanyang credentials. Dahil hindi napipitsuging kumpanya ay sinubukan na niya para lang magawa ang kanilang internship. Hanggang isang araw ay tumawag kay Camille ang Debonair Fashion Company.
isa sa kumpanyang kilala pagdating sa fashion industry, at sinabing pumunta siya para sa interview. Ang Debonair Fashion Company ay tinuturing na legendary pagdating sa fashion design industry. Kilala ito hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo dahil ilan sa mga disenyong gawa ng kumpanyang ito ay nai-feature na sa mga sikat na magazine tulad ng Elle at Vogue. Napunta si Camille sa nasabing kumpanyang puno ng pag-asang matatanggap, dala-dala ang kanyang mga disenyong nakalagay ng maayos sa mabusisi at isang portfolio. At matapos ang interview, sinabihan siya ng mga to na maghintay ng kanilang tawag. Habang naghihintay, nagbalik si Camille sa dating gawi. Papasok sa university, dadalaw sa ospital at pagkatapos, didiretso sa kanyang part-time job. Mabuti na lamang merong magandang balita na sinabi sa kanyang doktor ni George. Sinabi nito nagmulat ng mga mata ang kanyang kapatid subalit kumurap-kurap lang ito at hindi pa nagagawang kumilos. Pinayuhan din si Camille ng doktor na ilipat na lang sa isang professional rehabilitation center ang kanyang kapatid para mas matutukan. Umabot na kasi sa limitasyon ng ospital ang araw na inilagi ni George doon, kaya kung nasa center ito ay mas matutugunan ang pangangailangang medikal nito. Bukod pa doon ay mababang maaring bayaran ni Camille habang nandun ang kanyang kapatid. Para mas malinawan, tinawagan ni Camille si Doc Elias para humingi ng payo sa kung anong nararapat niyang gawin. Subalit dahil hindi naman sapat na ipaliwanag yun sa tawag lang, ay nagkasandong dalawa na magkita. Nang dumating si Camille sa South Manila Medical Hospital ay katatapos lang na operasyon ni Doc Elias at amoy disinfectant pa ang lalaki na humarap sa kanya. Nang makita ni Elias si Camille ay masuyo siyang napangiti. "Let's go, kumain na muna tayo, gutom na ako," anyaya niya sa dalaga. Nang mapansin ni Camille na baka sa mukha ng lalaki matinding pagod ay nahiya siya at nagdalawang isip na sabihin sa doktor ang nais niyang sabihin. Kaya naman tumango na lang siya at sinabing, "Doc Elias, libre ko na to. Bakit hindi mo na ako tinatawag na kuya?" Tanong naman ni Elias na bahagyang namamaaw ang tinig at himig nagtatampo. Ngumuso naman si Camille sa sinabi nito. "Hindi na ako bata, Doc Elias," nahihiya niyang sagot. Noon kasing dalagita pa si Camille at una niyang makita si Elias ay Kuya Doktor ang tawag niya dito. Hindi dahil mukha itong matanda, kundi dahil nirerespeto niya ito at parang nakakatandang kapatid ng turing niya sa lalaki. Elias looked at Camille carefully. The little girl he knew back then grew up to be a beautiful and elegant maiden, like a flower that had blossomed charmingly. "Nakakalungkot naman, nagdadalaga ka lang. Napaka-formal mo na sa akin." Kunwaring pagtatampong sagot naman ni Elias. Dahil sa biro ng lalaki lalong nahiya si Camille. "Kung ganon, pwede bang Kuya Elias na lang ang itawag ko sa'yo?" Kagatlabing tanong ni Camille. "Much better," sagot naman ni Elias sa kamatamis ng ngumiti. Maya-maya pa may kinuha itong isang maliit na puting box at tinabot kay Camille. "Dahil tinawag mo kong kuya, may gift ako sa'yo. Sana magustuhan mo," dagdag pa nito. Nag-aalinlangan naman si Camille na tanggapin iyon, ngunit nang makita niyang naghihintay, ang lalaki ay napilitan siyang kunin yon. "Salamat," nahihiya namang turan niya. Tumango naman si Elias saka sinabing, "Come on, open it." Mabilis namang sumunod si Camille at bagamat nahihiya ay binuksan niya ang box at nilaki ang mga mata niya nang makitang cellphone yon. Hindi lang basta cellphone kung hindi mamahalin yon. Napanood na niyang advertisement ng cellphone na yon at ayon sa nakakatanda ay nasa 30,000 hanggang 40,000 ang halaga nun. "Kuya Elias, hindi ko matatanggap to. Masyadong mahal ang halaga nito. Wala akong pambayad kapag nasira ko." Bulalas ni Camille sa kapilit na inabot sa lalaking kahon ng phone. "No, I bought it for you, so please, I will be happy if you accept it. And don't worry, kung masira mo man yan, hindi ko naman yan pababayaan sa'yo." Tawa-tawang sagot naman ni Elias. Wala namang nagawa si Camille kung hindi tanggapin ang cellphone dahil ayaw niyang sumama ang loob nito sa oras na tumanggi siya sa lalaki. Lihim na lang niya pinangako sa sarili. Sa oras na makapagtrabaho na siya, ibabalik niya ang kabutihang loob nito. "Thank you, Kuya Elias." Nakangiting wika naman ni Camille bagamat nahihiya pa rin. Nang makita ni Elias ang matamis na ngiti ni Camille ay wala sa sariling natulala siya. Ngunit kaagad din niyang ibinaling ang tingin sa kung saan at sinupil ang damdamin na pinukaw ng ngiting iyon. "Let's go." Anyaya pa ni Elias sa kainalalayan ng babae papalabas sa ospital. Nang makarating sa parking lot, kaagad silang sumakay sa kanyang itim na Tesla Model X. Played at pinaharurot yun paalis sa naturang lugar. Ilang sandali pang nakalipas ay huminto sila sa isang expensive restaurant. Maang namang pinagmasdan ni Camille ang kainan at namangha sa eleganteng ayos nun. Meron pang lalaking naka-bow tie ang nagbubukas ng pinto para sa mga bisita. Bahagyang kinabahan si Camille dahil alam niyang mamahalin ang pagkain sa lugar na yon at baka wala siyang
perang pangbayad. Nang makababa si Elias at Camille, sinalubong sila ng valet at kinuha ng susi sa magarang sasakyan. Inabot naman ni Elias ang susi ng sasakyan mula sa likuran ni Camille at kung pagmamasdang maigi ay tila niyapos na lalaki si Camille. Subalit dahil gentleman si Elias kaya hindi dumapi ang kamay nito sa dalaga kaya hindi nito yun nahalata. Pagkaalis ng sasakyan ni Elias na minaneho ng valet, isa namang itim na Bentley Spar ang pumalit doon at nang bumabang may-ari ng mamahaling sasakyang iyon ay tinakasan ng kulay ang labi ni Camille nang makitang si Sergio Reynoso to. Nakasuot ang lalaki ng mamahaling black suit na tinernohan ng itim ding V-neck shirt bilang panloob, dahilan para sumungaw ang matipunong dibdib nito. Hindi rin mawari ni Camille kung dahil marahil nakasuot ang lalaki ng itim na suit, kaya ang gwapo nitong mukha ay mas naging nakakatakot dahil sa liwanag ng buwan kaysa sa karaniwan. Ano kayang ginagawa ni Sergio sa lugar kung nasaan si Camille? Anong mangyayari sa kanilang pagkikita? Muli kaya yung pag-isipan ng masama ni Sergio si Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.